O worship the King. Hymn number 4949. Tayo pong lahat ay lumuhod para po sa panalangin. Ama namin sa kataas-taasan na langit, kami po ay nandito sa inyong bahay sambahan para po magsamba sa inyo. Ingatan niyo nawa po ang bawat isa po sa amin, ang mga participants na pupunta po dito at nawa po ay matutunan po kami sa inyong mga salita at nawa po na bless niyo rin po ang mga mahal po namin sa buhay na malayo po sa aming piling. Salamat po sa panibagong araw na ito na binigay ninyo, sa blessings na binigay niyo po sa amin sa pang-araw-araw at buhay na pagkakataon sa pang-araw-araw para maharap po namin ang mga pagsubok, mga suliranin na aming kakakaming sa aming buhay. Patawarin niyo nawa po kami sa aming mga kasalanan at ingatan niyo po kami. Yung lang po dinadalangin namin ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath, Sister Vanessa. Happy Sabbath. Yes, kamusta ka naman po sa nakaraang linggo? Parang linggo, praise God kasi na-survive. Hindi lang yung isang linggo, kundi yung isang taon masusurvive. Yes, at dahil kung hindi nyo po alam mga kapatid, ngayon po ang last Sabbath ng taong 2025. At next Sabbath po ay syempre, next year na, 2026. So dahil last Sabbath na po, ay ano po ba ang i-expect natin ngayong hapon na ito, Sister Vanessa? Siyempre, pag New Year, di ba, may mga resolution tayo. Yes. Ayan. So, ngayon, may mga gagawin tayo na activities, kung gaano natin kakilala yung sarili natin, kung sino tayo sa nitong taong 2025. Kung ano yung mga characteristics ang meron tayo ngayon na gusto nating i-maintain in the next year or gusto nating baguhin. Ayan. Yes, tama. So ngayong hapon po na ito ay tayo po ay magre-reflect
sa ating mga sarili kung ano yung ang mga characteristics natin na nagagawa natin or may mga hindi tayo nagagawa, pero pwede po natin siyang gawin for the next year. So, ini-invite ko po ang lahat na itoon ng kanilang isip at ang kanilang puso sa hapon po na ito. Bagamat ngayon ay medyo nakakaantok ang panahon. Yes? At ini-invite ko rin po ang ating mga youth na nasa itaas, na nasa mezzanine, na sila po ay bumaba at makipag-cooperate po sa ating AY service dahil ang itong program po na ito ay para sa mga youth. Yes. Tara guys, baba kayo. Sali kayo sa amin. Okay na. Ayan, so thank you po and happy Sabbath. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is only bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I,
but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Not I, but through Christ in me. Yan. Hello, happy Sabbath po ulit, mga kapatid. Pwede ko po ba kayong imbitahan, mga nasa likod, kasi onti lang tayo? Dito po tayo sa harap. Yan na, baliktadin na natin. Bigyan muna natin. Ay, sige. Bigyan muna natin. Ayan, so happy Sabbath po. Happy Sabbath! Ayan, so again, iniimbitahan po namin ang mga nasa likod na medyo lumapit naman po tayo para ma-feel natin na tayo ay iisang church. At tayo po ay dadako sa ating icebreaker activity. So, kami po ay bibigyan kayo tig-iisa ng 3 shapes. Nakikita niyo po ba ang shape, mga kapatid? Yes, nakikita. So, anong shape po ito? Heart. Ito naman po, triangle. At ito naman ay square. So, tig-iisa po kayo, bibigyan po namin. Kaya dapat po ay, wag niyo po itong walain dahil meron po kayo tig-iisa. At i-distribute po muna ng ating mga council. Tigtatatlong shape sa isang Ayan, so, dapat po ang hawak nyo po na shape ay, ilan po ang hawak na shape? 3. 3 ang hawak na shape. Pwede pa. Opo. Activity po.
Ayan, lahat na po ba ay nabigyan ng tatlong shape? Ayun na meron. Ayan. So kung lahat na po ay nabigyan, pwede nyo po bang itaas ang shape na heart? Saan po ang heart po ninyo? Ayan. Ayan ang heart. Ang triangle naman po, triangle. Yes, at ang square. Ayan. So lahat na sila meron. So hindi po ba kayo nagtataka? At meron po kaming i-reveal sa inyo. Gitna natin at. Ayan. Nababasa niyo po ba yung mga statements? Ayan. Kung nga ito po, I build and maintain healthy relationships. Ayan. Meron po tayong mga 8 na statements. At next slide po. Ang mga shape na hawak niyo po ay meron po itong ibig sabihin. So Next slide po. Next slide po. Next slide po. Andiyan na si Kuya Jomar? May tao ba sa... Next slide Ay, po. okay. May ibig sabihin po ang mga shape na hawak ninyo. Ang heart po, ang square, ang ibig sabihin po ng square ay hindi nyo pa po ginagawa. Ano po ulit yung square? Ano yung square? Hindi nyo pa ginagawa, pero gusto nyo siyang gawin. Or pwede naman, nahihirapan kayong gawin siya. Hirap na hirap kayong gawin, pero gusto nyong gawin na. Tapos, ang triangle naman ay ginagawa nyo, pero kailangan pa ng improvement. Hindi nyo Ano po ang triangle? Ginagawa, pero kailangan ng improvement. At ang heart naman ay confident kayo na, master nyo na. yes, master nyo na siya. As in, confident kayo na, ay ito, kaya ko siyang gawin. So, since marami pong mga statement na to, pipili lang po kayo ng tigi-isa kung saan nyo ididikit. Kung ngari, ang heart ko, ilalagay ko siya sa, eto, I take good care of my health. naman. Kasi feeling ko, inaalagaan ko ang sarili ko. So, sige, dito ako pinaka-confident. Sa lahat ng mga statement, dito ako sure na inaalagaan ko ang sarili ko. Pero, kung nga, ito naman, ang Square. square. Never mong Ito, I feel comfortable asking for help. Kasi sa tingin ko naman, sa sarili ko, nahirapan akong mag-ask naman ng help. O ikaw, Ate Vanessa, Bakit nahihirapan ka mag-ask ng help? di ko rin alam. Nahirapan ako. Kasi Ikaw, yung Ate iba, Vanessa. Oo. Ayaw nila mag-ask ng help kasi kaya na nila. Oo, yung iba, madali eh. Minsan nahihiya. Ikaw, Ate Vanessa, saan mo ilalagay ang heart mo dyan? Wait lang. Ito, lagi. I trust God during uncertainty. Yes, ayan kay Ate Vanessa ang heart niya. So kayo mga kapatid, take nyo po ang time na to na pwede po kayong lumapit at ididikit nyo po kung saan sa mga statement ang ilalagay nyo sa bawat shape. May heart, triangle, at square. So ayan, kung meron na po kayong sagot, ay pwede nyo na pong idikit. Tanggalin nyo lang po yung tape sa likod. So, ayan po. Ito po ay 8. Yun sa dito po sa may left side, una, I manage my time and priorities wisely. Ayan. Kung minamanage po natin na maayos yung time natin and priorities natin, never po ba kailangan ng improvement or master nyo na? Pangalawa, I make my decisions that align with my values. Pangatlo, I forgive easily. Nagpapatawad po tayo ng kaagad. I trust God during uncertainty.
Dito po, I feel comfortable asking for help. I build and maintain healthy relationships. Second to the last, I take good care of my health. And dito po sa baba, sa right is, I intentionally nurture my spiritual life. So, ayan. Pag ready na po kayo, may sagot na kayo, pwede na po kayo pumunta sa unahan anytime at idikit nyo na po yung stickers or papel. Hello. Ayan. So lahat po ay magko-cooperate. Dahil lahat po kayo ay binigyan po namin ng Sino pang wala pang sticker na bagong dating, bibigyan po natin. heart, square, at triangle. Ayan, medyo mahaba ang ating pila. At nauna ang mga youth dahil talagang sila ang may sagot na. Sino po ang mga tapos na? Si Ate Donna tapos na. Si Jaira tapos na. Ayan. Medyo may dalawang statement na madami na. Ate Vanessa, Po, parang ang dami na nung Hello. merong isa dyan na madami na, no? meron na. Alin kaya yon? Yung madami ng heart, tingnan nga natin. Wow! Health! Mga health conscious. Mga health conscious. Ayaw, okay na. Tulungan kita. Ay, ayan, okay na. Ay, healthy relationships pala. Ano ba yan? Ay, wow naman, mga youth. Pinaprioritize ang healthy relationships. Mga friendly. Tapos, dito naman tayo sa madaming triangles. Ayan. Sige. Madaming four sa I, ask for help. Pare-pareho kayo ah. Oo nga. Mahirap Marami pala. pala akong karamay dito. Ayan. Sino pa po ang hindi pa po naglalagay? Pwede na pong pumila. Parang hindi naman siya never intentional. Kaya nga eh. Kasi parang master mo na ba lahat? Dito muna tayo. Triangle yung kailangan ng improvement. Yeah. Ayan. Medyo... Yung ibang statement, ano siya, halo-halo. May triangle, may square, Kailangan may heart. Ayan, patapos na. Intentionally, parang sinasadya mo talaga na i-ano palagmin talaga yung spiritual.
Hello. Lahat po ba nakapaglagay na ng sticker? Thank you sa response. Meron pang hindi naglalagay eh. Ayan. So meron po tayong mga bagong commerce. At pwede pa pong maglagay. Si ZJ, naglalagay pa siya. Ayan. Meron pa pong mga konti na lang na naglalagay. Ate Becca, parang alam ko na yung kailangan ng improvement. Yung pagtanggal ng sticker. Ay, hindi. Lahat yan. Lahat yan ate, oh. Ayan. Pwede naman. Merong change of mind. Ayan. So lahat na po ba ay nakapagdikit? Meron po bang hindi nakapagdikit? Si Kuya Jomar? Meron po ba gusto pa pong mag-participate? Ayan. So, since tapos na ang lahat, pwede niyo pong i-observe, mga kapatid, kung ano yung naging sagot. Ate Vanessa, anong pwedeng observation mo dito? Dito, napapansin ko na walang halong triangle or square. Lahat po ay karamihan Yes. na may heart. Dito lahat heart. Wala talagang ibang sagot. At anong statement yan? I build and maintain healthy relationships. Yes. So lahat pala ng tao dito ay tinatry nilang mag-build ng healthy relationships. Nakakatuwa lang siya kasi, alam mo yon sa panahon natin ngayon po, uso yung backstabbing. Pag naiinis ka sa kaibigan mo, may may reklamo agad. Oo. Ano ba yan? Si late na naman, ganyan. Oo. Ganon. Medyo mahirap ngayon mag-build ng Maintain, oo. mag-maintain ng healthy relationships. Yeah, may mga napag-usapan na yung isa committed, tapos yung isa Ay. parang lang. Oo. So, may ganun. So, ang hirap mag-maintain ng... Yes. Pero praise God kasi madami. Positive, Yes. positive. Dito naman sa taas, I I feel comfortable asking for help. Karamihan, square, pero meron dito may dalawang komportable talaga sila mag-ask ng help. At meron naman kailangan i-improve. Saan pa kaya? Next. Ito. I take good At- care of my health. Madami sa atin ang kailangan ng improvement. Oo. Ginagawa naman natin siya, pero kailangan pang mas bantayan ang ating health. Sa baba, I intentionally nurture my spiritual life. So, Ayan, yung halo. iba, never. Oo, yung iba, siguro nahihirapan silang start kung paano ba in-nurture ang kanilang spiritual life. Meron naman, may dalawa na talagang nanunurture nila. Praise God. Yes, And praise para God. dun po sa mga kapatid natin na naglagay ng square, ipag-pray po natin sila na yung guidance ng Panginoon and mag-send na mga tao. And sana po tayo maging willing din tayo para pag nagsabi ang Panginoon na magsisend siya ng someone dito para mag-guide sa kanila, para maging intentional sila sa spirituality nila, is nandyan tayo. Yes. No, tayo yung isisend. Tayo yung magsasabi kay Lord ng, "Here I am, Lord." Yes. Ganon. Malay mo, ikaw pala yung pinadala ni Lord Yes. para sa tao na yon, natutulungan mo siya. Tapos dito naman sa baba, I trust God during uncertainty. Uncertainty. Mga panahon na yung mga
mostly dito mga bagay na na-overwhelm ka, na Oo. bago, hindi mo alam. So praise God kasi madami. Yes, ang madami naman. daming lumalapit sa Kanya. And Yes. yung iba naman, kailangan ng improvement. So ayan, kailangan natin silang ipag-pray din. Yes. Yan. Dito naman, I Forgive forgive easily. easily. Parang ito yung may pinakamadaming Hearts, Ay, ito you pala, pati yung health. Pero, nakakatuwa kasi nakita ko kanina, yan yung pinakaunang, yung madaming heart, yung forgive easily. Tapos usually mga youth, napansin ko yung mga youth, yung mga sumagot, I forgive easily. Praise God. Praise God. Tsaka ang ganda lang, no, malaman na ang daming nagpo-forgive na easily. Kasi Yes. ngayon, parang lagi naman, no, parang ang hirap, lalo na pag trauma, yung dinulot sa'yo. Medyo mahirap magpatawad kapag mabigat Minsan yung... sarili natin, yung hindi natin ma-forgive. Yes. Yes. So, ayan, praise God kasi may mga taong madaling maka-forgive. Sana Yes. ganyan lang kayo lagi, guys. Yes. Ayan, next is I make decisions that align with my values. So, karamihan, Halo. kasi siguro nadikit na nila sa iba. So, Oo. onti na lang. Konti na lang. Dito na nila nalagay yung square. So, ayan. Next naman, I manage my time and priorities wisely. Halo din siya na triangle and square. Ayan. So, mga kapatid, thank you po sa pag-participate. Kahit anonymous, mag-aas po kami kung sino po ang willing mag-share ng kanilang sagot. Kasi anonymous to walang pangalan. Di mo naman alam kung sino ba to, sino naglagay nito, ganyan. So, kung sino po ang gustong mag-share sa ating harap ng kanilang mga answer, kung saan nila nilagay ang heart, triangle, and square. May naisip ako, kasi minsan mahirap pag may di ba, mag-participate. I-match natin yung kulay sa kulay ng damit. Sige. Sige. Nung sasagot sa unahan. So, sa heart, since nakita ko na si Ate Midan yung red na ng dress. Ate Mids, parang ikaw na talaga to. Ikaw na to. Nasa harap Pwede ka ko. bang mag-share, ate, ng Kung saan mo heart? Yes. Kung saan mo nilagay yung heart? Sa heart po. Sa heart po, nilagay ko po yung akin sa I trust God during uncertainties. So, Hello. minsan po kasi, tawag dyan, minsan hindi ko ma-share yung ibang problem ko personally. Kahit nga kala mama, kasi busy sila, tapos dadagdagan ko pa yung stress nila. Yung mga anak ko naman, hindi syempre, bata pa, hindi naman nila ako maintindihan. Pero minsan si Mikay, minsan ihahag ka na lang yan, ikikiss ka na lang yan, or magsasabi niya na, one time nga kasi umiyak ako, share ko lang po, nakita ko ni Mikay, tapos tinawag niya si mama, sabi niya, Mama, can you help me? Because mommy is crying. So si mama naman, nakatulong naman siya, tinawanan niya lang ako. Kasi kilalang kilala na ako ng nanay ko, simulat sa pool. Alam na niya, kahit mag-emote-emote ako dyan, kayang-kaya yan. Dahil alam niya kung paano niya ako pinalaki. Alam ng magulang ko yan. So, pinalaki nila kami sa ating talagang institution. Doon nila kami ni-nurture. Hindi lang sa institution natin, ng mga school, pero dito rin po sa simbahan. Sa loob ng simbahan, lagi po kami sinasama, di ba, sa mga dito sa church, maging choir man sila, elder man sila, deaconess. So, dito lahat din sa worship time. So, dun kami na-nurture, simulat sa pool. Kaya, confident ako na talaga yung buo yung tiwala ko sa Panginoon na kayang-kaya niya po kami dalhin, no? Kaya niya kaming pulutin sa tuwing nahuhulog or nadadapa or kung ano pa yung mangyari sa amin. Nandiyan yung Panginoon, which is also yung eternal life din na binigay, yung ino-offer niya, no? Yun din yung aking talagang goal din or gino-goal din. Oo, yung goal nating lahat. No, hindi lang po sa akin. Alam ko lahat tayo gusto po ng
ano yun, habang buhay na, ay ano ba sa Tagalog yun? Oo. Buhay na walang hanggan. Ayan. So, napakasarap po siguro sa pakiramdam, no, na hindi tayo matatakot mamatay or anything kasi alam natin na meron tayong, may gift na ino-offer ang Panginoon sa atin, which is yung buhay na walang hanggan. Sana po, panghawakan po natin ito at lagi po nating tandaan yung na kailangan natin talaga yung Panginoon sa lahat ng bagay. Salamat po. Thank you, Ate Amen. Medan. Thank you po sa pag-share. Share Ate yun? Mel. Akala ko yun na yung ano eh, speaker. Oo. Okay. Next po natin is... Next caller. Triangle. Gusto niyo pa ng red? May nakita pa ako naka-red. Si ate. Gusto mo? Ayaw mo, okay. Green na daw. Parang Green na next daw, color okay. na daw. Green muna, green. Nakita ko si Tito, green na green. Si Brother Edgar. Naglagay ka po ba, Brother Edgar? Oo, naglagay si Tito. Ayan. Since naka-green ka po, saan nyo po nilagay ang triangle? Sige po. Sa likod. Saan nyo po nilagay? Ayan. I manage my time and priorities wisely. So, ginagawa nyo naman po siya, pero kailangan pa pong improve ang pagmamanage. Bakit dyan nyo po nilagay? I manage my time. Ibig sabihin, kung gusto mong kontrolin ang time mo, kaya mo na kung saan mong gamitin, lalo na sa Panginoon. At saka yung priorities, wisely. Yung sabihin priorities, yun yung unahin. Ayun yung unahin, at saka yung tamang paggamit. Yes. So, confident po ba kayo na nagagawa nyo po siya? Na mamanage nyo naman? Confident. Or Mga 80%. Ayun. Kaya triangle. Yes. So, thank you po, Brother Edgar. Next one is... Next, ang last naman ay blue. Ang square. May nakita na ako naka-blue pero hanap Dalawa tayo. sila. Parang dalawa sa blue. Asan Kasi yung isa? dalawa sila yung blue na blue talaga. Kuya Rainiel. Asan Sige, yung isa? Si Gina. Navy, okay. So, si Gina muna. Since naka-blue siya. Saan mo nilagay ang iyong square? Hello po, happy Sabbath. Sabbath day. So yung yung square or yung blue nilagay ko po sa may I feel comfortable asking for help. Kasi po feel ko po kasi sa sarili ko independent po ako kaya tsaka minsan po naiisip ko na baka burden ako kasi meron din naman silang gagawin ganyan. Parang parang inaano ko na wag ka tumingin sa umiyak. Hindi ko po siya nagagawa na maging komportable na mag-ask ng help. Ayun po. Yes. Kuya Rainiel. Nahihirapan siya. Pero sana someday, Oo. by the grace of God, matututunan na rin natin mag-ask ng help. Pero alam nyo, hindi lang siya applicable sa tao. I feel comfortable asking for help from God. So, pag Oo. nahihirapan kayo sa tao, kay Lord na kayo dumiretso. Yes. Siya na magsisend. ng Next help. naman si Kuya Ayan. Rainiel. Sayang di ako nakapagpalit. Sayang dapat nagpalit ka na kanina. Ayan. So, sa color blue ko po, nilagay ko siya sa part na to. Ayan. So, I intentionally nurture my spiritual life. Kasi parang struggle talaga ako. Actually, this year, meron akong devotional na ginagawa. Pero parang sa first quarter ko lang siya nagawa. Then, na-distract na ako the following days. So, parang March ko lang siya nagawa. January to March this year. Tapos yun, hindi ko na siya nagawa na tuloy-tuloy kasi nga ang daming uncertainties sa life, ang daming ginagawa, ganon. So ito yung struggle ko talaga. Kaya hopefully this coming year, 2026, na ma-improve ko siya or magkaroon talaga ako ng consistent effort na magawa ko yung spiritual or nurturing. Although sa within the week, talagang I
I eagerly join talaga or talagang attend ng midweek worship. Kasi isa yun sa mga nagpapalakas sa akin, yung midweek worship talaga, Wednesday night. Talagang ina-aim ko na kahit busy ako sa work or pag uwi ko ng work, nag-church talaga ako. Kasi isa yun sa mga strength ko na kumonek sa Panginoon. So, ayun talaga. For this coming year, praying na magiging consistent po ako. Yes. Thank you, Quiriniel, for Thank you. sharing. Actually, mahirap talaga yon na parang i-maintain din ang spiritual life. Kasi syempre, paglabas mo ng church, ang dami mo nang ginagawa. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Parang minsan, nawawala na sa isip mo. Sisingit mo pa. Yes, kaya thankful tayo na meron tayong Sabbath day of rest talaga. Ito yung nagre-remind sa atin na bumalik ka kay Lord, ganyan, pag nahihirapan ka na. So, sana next year ay, kung meron din po dito na nahihirapan i-nurture ang kanilang spiritual life, sana next year ay sabay-sabay po nating i-nurture ang ating spiritual life. So, meron pa po bang gustong mag-share, mga kapatid? Ng kanilang mga sagot? Kung meron pa pong gusto. Gusto mo? Ano, magtatawag ulit kami, madaming kulay red, oh, si Pastor. Si CJ. Si ZJ, gusto mo mag-share? Tara, Okay, go, si ZJ. Oo. Ay, o pili ka na lang ng isang shape na pwede mong i-share. Yan. Na lang. Sige, go. lahat. Yan. So, yung ano po. Yan, first of all, yung heart ko po. Nilagay ko po siya sa I build and maintain healthy relationships. Kasi since 2025 po, back in my 2024, I feel like iba po yung nararamdaman ko po pag tuwing napunta ng church na parang I'm just a nobody to someone or like my other friends na tinuturing ako as a friend. Then, yan po. Then, 2025 comes up, may binigay po si God na blessing sa akin na mga true friends na masasandalan at sasabihan ko ng mga problema ko, mga pagsubok na pinagdadaanan ko po sa aking buhay. And I also maintain to build a relationship in my family. Just like how I maintain a good relationship back in 2024 with God. When I was thinking like, I'm a nobody or something na hindi ko ma-explain sa feeling ko. So yun po, parang gusto ko pong sabihin na I'm proud to have a good friends, true friends na masasandalan ko sa pang-araw-araw. Then po, yung triangle ko naman po, nilagay ko naman po siya sa I manage my time and priorities wisely. Sometimes po, when I was in school days, pag tuwing school days po mga Monday, Tuesday hanggang Friday, I intentionally play games all the time po. Parang di ko na po na ma-manage yung mga homework ko, mga projects ko. But yun nga po, yung inspiration na po yun na nanggaling po sa heart, yung pag-maintain ng good friends ko po, yun rin po yung sasabi sa akin na I will improve to manage my time wisely. Like, i-manage parang, kumbaga, 50% manage my inspirational games and 50% na i-manage ko rin po yung mga projects and works na kailangan kong gawin. Then yung square naman po, parang nahirapan po ko nito magdikit kanina. Pero ayun po, nilagay ko po siya sa I take good care of my health. Kasi po, I'm gonna be honest po, this 2025, myself po, sa health ko po, sa pang-araw-araw, parang nag-iba po yung thinking ko na I should care about others before myself. So yun nga po, parang nasasabi ko din po yun sa sarili ko. Sa totoo lang po,
alam ko pong mali po yung unahin muna yung others before sa sarili ko. So, yun po. Parang nilagay ko po yung square side, take good care of my health kasi I like to be honest na hindi ko nakikare ng maayos yung health ko. Yun po. Thank you. Thank you, ZJ, for being open sa inyong sagot. So, sa good care of my health, feeling ko okay lang naman na, syempre may mga times na inuuna natin yung ibang tao. Pero, dapat wag lang natin kakalimutan yung sarili natin. Kasi mamaya, kakaisip mo sa iba yung sarili mo, napapabayaan mo na pala. So, ayun, balance lang talaga sa lahat ng mga relationships natin sa ating sarili at sa ibang tao. Yes. And yung mga naglagay kasi madaming triangles tsaka square eh. May mga opportunities naman tayo dito sa church, di ba? Yung may mga Sunday Zumba sa C5. Yes. Oh, pag may time kayo, pwede kayong sumama. No? Para Yes. maipa-feel Sa din ating natin health sa sarili. ministry. Yes, sa health ministry. May din natin, paminsan-minsan sa sarili natin na we care for our health. Ayan. So, thank you po sa pag-cooperate at magagamit pa po natin ang activity na to sa ating group discussion mamaya. Pero bago po ang ating group discussion ay tayo po muna ay pagkakalooban ng message in song ni Brother Rainiel. Check my test. Salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko. At ako ay lumalago at tumitibay. Diyos, salamat din. Natutunan kong magtiis, kahirapan man o sakit, ang danasin ko. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok pag dumating na, puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, ay inaasahan ko. Salamat Diyos sa paglipas nitong bagyo. Mukha mo'y namamalas ko, Diyos na mapagmahal. Diyos, salamat din. Natutunan kong magmahal at ngayoy inaalay ko lakas ko't buhay. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang
Ang pagsubok pag dumating na, puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, ay inaasahan ko. Salamat Diyos sa tagumpay na dulot mo, nang isinuko lahat sa'yo. Buhay nagsapat, Diyos salamat din sa wagas na pag-ibig mo, ibinigay sa isang tulad ko. Lahat ko'y para sa'yo. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, O Diyos, ay tulong mo. Ang pagsubok pag dumating na, puso ko'y naninimdim. Pangako mo, O Diyos, ay inaasahan ko. Pangako mo, O Diyos, ay inaasahan ko. Amen. So, ayan po. Tayo po ay magkakaroon ng group discussions and i-group po natin sa tatlo. Tatlo po for our group discussions. So, lahat, by bench na lang po. So, lahat po na nandito is group 1. First, 3 Guys, punta tayo dito benches. sa unahan para mas marinig natin yung discussion. Dito po yung pangalawa, and dito naman po is yung pangatlong group. Actually, halo-halo na po. Tara guys, doon tayo po sa unahan for our group discussion. Sino yung sa pangatlong? Ate Ina na wala. So, ayan, si Karina na lang. Saan yung first? First, second, tapos ayun yung pangatlo. Okay. So, ang first 3 benches po ay ililid na lang ni Brother Rainiel, ang ating youth council. At dito po, pwede bang i-lead ni... dito. Opo. Opo. Maghanap po kayo kung sino pwede ang mag-lead. Madali lang naman ang mga questions. At dito po, kung pwede po i-lead ni Sister Jewel, ang ating youth council. At next slide po, para sa ating mga questions. Next slide po. Ayan. So, ayan po ang pag-uusapan nyo po as a group. So, ang unang tanong, alin sa tingin nyo sa group ang pinaka-struggle nyo? Ang common struggle nyo na halos lahat kayo yun yung struggle? Or ang pinaka-close sa common struggle? At second, ano naman ang meaning ng growth sa inyo for next year? At ano ang sign na sa sarili nyo kayo po ay nag-grow? At next question, how can we respond to struggles with grace instead of judgment? At ang last po, ay pwede po kayong mag-isip as a group, next year we choose to be blank. Ayan. So, bibigyan po namin kayo ng 10 to 15 minutes upang i-discuss po as a group
ang mga tanong na naka-flash.
Ayan. So, okay na po ba ang lahat ng group? Nakapag-usap-usap na po kayo sa inyong mga ka-group? So, i-request ko po na bawat group ay magkaroon po ng isang representative para i-share ang kanilang mga common struggle at sabihin din nila ang next year we choose to be blank. So let's start with group 1, Kuya Rainiel. Ayan. So, sa group 1, yung sa first question, ayan. Which statement do you think our group struggles? So, mostly sa amin, nag-struggles talaga is sa, sabi nila, yan, sa spiritual life or yung nurturing. And then, yung sa health din. So, ayun talaga nag-struggles sila. Ayun. Most common sa amin. And sa next year, we choose to be, iba-iba naman kami ng ano namin, ng gusto namin maging next year. Mostly ay maging strong, maging faithful, maging brave, ayan, and healthy also sa lahat ng aspects, no? So, healthy in emotional, physical, and especially spiritual. So, syempre lahat naman yung connected lahat kapag healthy ka. So, we Yes. aim to be healthy in a holistic Oh, way. yes. So, yun yung sa group namin. Okay, thank you, Group 1. Kasi halo-halo, may mga youth, may mga matatanda, may adults. Yes. So, next naman ay Group 2. Dito po, sino po ang mag-share kung ano yung mga common struggle nila? Si Kimberly? Ayan, si Kimberly daw. Ano lang yung common struggle nyo sa group dito sa mga statement na yan? Yung mostly po yung yung easily forgive po. Saka yung sa about health po. Kasi mostly kabataan po kami dito. Yun yung common struggle nyo. At ano naman ang next year we choose to be nyo? Na po, piliin po namin dito yung tama at iwasan po yung mali po. Yes. Parang to make right decisions. Apo, yun po. Yes. Okay, thank you, Group 2. At last group naman, ang Group 3. Sino po ang gusto dito sa group 3? Lahat sasagutin na namin. Hindi, yung ano lang naman. Ano ba? Common struggle. Common. Kahit nasa middle age and pa-senior na iba sa amin, nag-struggle pa rin sila sa health. Health Kasi talaga. daw, ang sarap kumain. Yes, Yun yung totoo. why. Why? Because ang sarap daw kumain. So, hindi nila mapigilan. Hindi namin mapigilan. Nasali na ako. Ang aming mga sarili na kumain ng mga not so healthy food. Yes. Not so healthy. Lalo ngayon, holiday season. Oo, lalo na kasi ang daming no-offer, no? Grabe nga yung Oo. grabe ang mga pagkain. Siyempre, pag nasa, Pag nasa hapag mo na, Oo, ang hirap, tatanggihan mo pa ba? kahit may diabetes ka. Oo. Ang hirap tanggihan. Sabi, sige, magagamot na lang ako mamaya. So, ganon. Ano naman ang next year we choose to be? So next year, we chose to be, yung iba, be more healthy. Kasi nga, alam mo na, tumatanda na, marami nang nararamdaman. Then, yung iba naman, gusto na rin ma-improve yung relationship nila sa Panginoon at yung kanilang, sana daw magtuloy-tuloy na yung kanilang pagbabalik loob. Pagbabalik loob. Yes. So, yun yung sa amin. Next year, we chose to be more healthy and more religious. Hindi naman religious talaga. Yung relationship sa Panginoon ay mag-improve pa. Yun. Yes. Amen. Thank you. Ayan, so, pansin ko, puro health. Puro health ang struggles natin ngayon, no? Yes, mahirap talagang i-maintain ang health. Ano talaga siya? Disiplina. Na huwag kakalimutan mag-vitamins sa mga bata. At
sa mga may maintenance, huwag kakalimutan uminom ng tubig. Tapos yung, syempre kailangan mo pang mag-exercise. Kailangan disiplina na kahit natatamad kang bumangon, kailangan mong bumangon kasi kailangan mo maglakad-lakad. So, ayan. So, sana next year, mga kapatid, at sana yung activity po ngayon ay mas lalo tayong nag-reflect sa ating mga sarili kung anong aspeto ba ng buhay natin ang kailangan nating i-improve, ang kailangan nating i-maintain, kung dito madaming nagpapatawad. Siyempre, i-maintain mo ba yun or hindi? Ang forgive easily, i-maintain mo ba yan or hindi? Siyempre, i-maintain mo. Kasi mapagpatawad ka na eh. Aalisin mo pa ba yun sa buhay mo? Kasi yung maraming mga tao na hirap silang magpatawad. So, privilege yun na naituro na yun ng ating mga magulang dito sa church na maging mapagpatawad. So yun, ang mga values na or mga actions na kailangan nating i-maintain at kailangan nating i-improve ay sana na-realize natin sa activity natin ngayon. At Vanessa, may i-add ka pa ba na conclusion sa activity? Dito, conclusion dito. So, may mga fields tayo na nahihirapan tayo, kailangan i-improve, and master na natin. Pero yung conclusion nito, conclusion ko, itataas natin lahat sa Panginoon. Kasi, siguro ngayong year, na-maintain mo ang healthy relationship. Kasi hindi ka pa nakaranas ng breakup. Wala pang trauma. Yes. So, pag next year, nakaranas ka ng trauma, medyo i-close mo yung walls mo. Yes, baka hindi mo na siya ma-maintain. Mamaya So, ang yan. sagot mo dyan, imbis na heart square na yan. Next year. Oo, baka na ganon. So, Every year, kahit saan man dyan, isasabit mo sa Panginoon. Kasi, katulad nga niyan, yung sa palibot natin, nagbabago tayo si Lord hindi. Maybe Yes. ngayon, mapagkakatiwalaan ka as a friend or yung ka-churchmate mo. Pero next year, kasi may narinig na siyang issue, ganon. Hindi ka makapag-open sa kanya. Kanino ka mag-open ngayon? Maghahanap ka na naman ng bagong friend. Pero kay Lord, nakita niya yung lahat ng kung anong year, 2024 mo, lahat. So, sa kanya ka na lang magkwento, yun yung pinaka-importante. Itataas natin kay Lord, Lord, kailangan ko i-improve to. Kasi minsan, pag nag-seek tayo ng help sa nangangailangan din is baka hindi nila tayo matulungan nung kailangan talaga natin. Pero si Lord, alam niya, perfect, kung kung yung void mo is heart ang shape, ipapasok ni Lord dyan yung heart sa void. Hindi siya maglalagay ng circle kasi alam niya hindi lahat makakapag-speak on your behalf kasi hindi ka nila ramdam. Pero pag si Lord, kay Lord mo tinaas agad, alam ni Lord yung very reason. Minsan limot natin kung bakit tayo nagganto, bakit hindi ko ma-master to, Lord? Bakit hindi? Pero yun pala, trauma pala yun. Yun pala, may trust issues ka pala. So si Lord lang ang makakapag-solve nun. Kaya sa lahat ng bagay dito, master mo man yan ngayon, tomorrow is uncertain, maybe. Ngayon, master mo siya kasi hindi mo pa na-experience yung mga bagay na pwede mo ma-experience in the future. Since si Lord lang ang nakakakita ng future, isasubmit natin sa Kanya. Para this year, na-maintain natin, next year, ma-maintain natin ulit with His help. So yun, submission lahat kay Lord. That's the conclusion. yes. And speaking of submission, meron po tayong last activity, pero ito po ay individual naman. Dahil, next slide po, tayo ay merong commitment activity. Next slide po. So, bibigyan po namin kayo ng papel ulit, isang papel ulit, at dito naman isusulat nyo ang gusto nyong isurrender kay God. So, pwede po yan kung na-mention nyo po kanina, nahihirapan po kayo maging healthy, pwede nyo pong isulat dyan. Pwede pong struggle, fear, or kung wala naman po kayong
mga struggles ay pwede nyo pong ilagay kung ano po yung aspekto ng buhay nyo na gusto nyo pa pong ma-improve by the grace of God. At after nyo po isulat ay ilalagay nyo po dyan sa basket na yan. Ilalagay po namin dito ang basket at ihuhulog nyo po dito ang inyong mga sinulat as a symbol of leaving it to God and surrendering it to God as we enter another year. Ayan, so pwede nyo pong ilagay. Ang wala pong mga ballpen ay pwede na lang pong mag-borrow sa seatmate. Sino pa po ang walang mga papel? Ayan, so pwede nyo po, mga kapatid, pwede nyo po isulat kahit anong nasa isip nyo ngayon na gusto nyo lang. Kasi wala naman pong makakabasa niyan. At hindi na po kami magtatanong kung ano yung nilagay nyo dyan. Kasi syempre, yan na po yung personal na gusto nyo pong i-surrender. So, ito po ay take nyo po yung time na to na mag-reflect po ulit sa activity and ayun, dun po kayo huhugot ng kung ano po yung gusto nyong i-surrender kay God. Ayan, pagtapos na po kayong magsulat ay pwede nyo na pong ihulog po dito sa harapan. Sino pa po yung walang panulat? Kayo po? Sino pa po? Walang ballpen? Kayo po dyan? Okay na po. Sino pa dito, guys? Okay na kayo? Dyan po, meron pa pong walang panulat? Meron na po. Okay. Ayan. So, pansin nyo po mga kapatid, kanina pa po kayo patayo-tayo upo. Kasi pina-exercise ko po talaga kayo. Kasi yan po ang taking good care of my health. Kaya lahat po ng activity ay tatayo at pupunta po sa harapan. Ayan. We are all in this together. Yes.
Lahat po ba nakapaglagay na? Okay na po dito. Diyan po, lahat nakapaglagay na. Thank you. Sa likod po, ayan, isa na lang si sister. Tsaka dito sa Dalawa na lang. harap. Okay. Pero hindi niya naman ginagamit kasi nasa bahay lang naman siya. May electric pa naman sa bahay. So, baka na rin natin. Sige lang. Isa na lang siya. Babalik pa tayo. Kaya. Alright. Ayan. So, thank you po sa pag-cooperate at sa paglagay po ng inyong mga sinulat po dyan. At wala pong nakakaalam niyan, kayo lang po at ang ating Panginoon. So, ini-invite ko po si Elder Danny Trebusias para ipag-pray po ang ating mga struggles, ang ating mga fears at ang sinulat ng ating mga kapatid. Maglalagay din siya pala. Sige po, tayo ay tatayo na lang po. Tayo. Ayan po, tayo ay magpipray. O Panginoon, isang kagalakan ng langit na sa mga oras na ito, narito po ang mga inyong anak na inyo pong tinalaga sa iglesyang ito. O Panginoon, mayroon pong mga suliranin ang bawat isa. At ito po ay kanilang sinulat sa kanila pong mga papel. At ngayong oras na ito, Ama, yung aming mga kahinaan ay ito po ay aming nilalapit sa inyo, O Diyos. Tulad ng ang hirap po naming imanid sa ang panahon na igugol po namin ito, Ama, sa mga oras na wala pong kabuluhan. Ang nais po ni O Diyos sa amin ay gamitin ang panahon at mga oras na maigugol po namin higit sa lahat upang kami ay mapalapit sa inyo, upang kami maging kasangkapan na ipagpatuloy at tapusin ang inyo pong banal na gawain. Ang ilan ay ang hirap po namin imanid sa aming pong mga pag-uugali. Panginoon, kayo po ang may kapangyarihan na sa mga oras na ito ay aming pong pinagkakaloob ang bawat aming pong mga kahinaan. Tulungan kami, Ama, sa inyo pong banal na Espiritu na kami ay maturuan, mapigilan ang anumang aming hindi maging mabuting mga karakter upang kami ay maging katulad sa aming pong Panginoon. Na kung dumating man ang araw ng iyo pong pagbabalik, kami po ay hindi na inyong babaguhin sapagkat lahat, ang bawat isa, ay naging bago sa pamagitan
ng iyo pong banal na Espiritu. Ang ilan po ay naisulat nila na mahirap po silang magpapatawad. O Panginoon, tulungan mo ang aming mga puso. Ituro mo sa amin na mayroon kaming Hesus na nabayubay sa krus. Inalay ang kanyang buhay, nagbigay ng papatawad para kami ay muling mabuhay. Kaya ngayong hapon na ito, Ama, naunawaan po namin na sa tulong ng inyong banal na Espiritu, wala po sa aming puwang, sa aming mga puso dapat na hindi kami marunong magpapatawad sapat kami ng mga makasalanan ay matagal na ninyong pinatawad at inangkin ninyo ng mga anak. At ang ilan po ay ang hirap po naming ibigay ang mga suliranin, pagtitiwala sa inyo pong dakilang kapangyarihan. Ang nararapat po sana na kung dumating man ang kasakunaan, ang mga problema sa buhay, ay nariyan kayo na aming Diyos, na handang tumulong kung kami ay tumatawag ng mga patnubay at mga pangailangan. Hindi kayo nagkulang sa lahat ng panahon. Ang amin lang pong part po, Panginoon, ay kami ay lubos na magtitiwala na sa anumang aming sasapitin, anumang kahirapang ito, ay handa po kayong sumaklulo sa mga bagay na ito. Ang ilan po ay nahirapan namin pigilan at i-maintain ang aming pong mga kalusugan dahil sa aming pong mga panlasa. Kami po ay naging mahina sa aming pong mga kinakain. O Panginoon, tulungan mo ang bawat isa kung nasumpungan niyo kami ay sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Ituro mo sa amin, O Diyos, ang tamang gagawin upang ang aming katawang ito na inyo pong pinagkakatiwala, maingatan po namin ito hanggang sa ikay mahayag. Ang ilan po ay kami nakipagpunyagi sa aming pong spiritual na buhay. O Panginoon, hindi ba sa panibagong taon na inyo pong ipagkakalob sa amin ang mga bagay na ito na aming pong naisulat, na aming pong struggle sa aming buhay, ay kami ay inyong tulungan at ito'y aming ma-achieve hanggang sa ikay dumating. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo rin po, Diyos, ang aming mga anak. Salamat po sa inyong pagtugon, kasama ng inyong mga pagpapatawad. Ito pong aming dalangin po sa pangalan ni Jesus. Amen. No. Let us all stand up and sing Standing on the Promises, hymnal number 353, 353. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing.
standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promise, special Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa huling Sabado ng taong 2025, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin at sa simbahang ito na sa buong taon kami po ay nandirito. Kami po ay intentionally, Panginoon, pinili po namin na sambahin kayo sa buong taon at ngayon po na kami dadako sa taong 2026. Gabayan niyo pa rin po kami dahil alam namin kami man po bilang tao ay nagbabago, ngunit kayo po, Panginoon, ay hindi po kayo kailanman nagbago. Ganun pa rin po ang inyong pagmamahal sa amin. Walang hanggan, lubos sa lubos, pati rin po ang inyong pagpapatawad, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at salubungin po namin ang inyong buong araw ng Sabado ng may kagalakan at katuwaan sa inyong napakaraming biyaya sa amin. Salamat, Panginoon. At patawad rin po sa aming mga kasalanan pagkukulang. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up the pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo in the tops, proclaim in the plains. Jesus is coming again. Calling in glory the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Happy Sabbath.